Ikawalong bahagi, pagbuo ng iyong pananampalataya. Maging ikaw ang aking pangitain, ni Eleanor Hall, na ipublish noong 1912. Maging ikaw ang aking paningin, o Panginoon ng aking puso. Wala nang iba pa sa akin maliban sa ikaw. Ikaw ang aking pinakamahusay na akala sa araw o sa gabi. Paggising o pagtulog, ang presensya mo'y aking liwanag. Maging ikaw ang aking karunungan at ikaw ang aking tunay na salita. Lagi kitang kasama at ikaw ay kasama ko, Panginoon. Ikaw ang aking dakilang ama, ako ang iyong tunay na anak. Ikaw ay nasa akin na nananahan at ako ay kasama mo. Be you my battle shield, sword for the fight. Maging ikaw ang aking dignidad, ikaw ang aking kasiyahan. Ikaw ang silungan ng aking kaluluwa. Ikaw ang aking mataas na tore. Itaas mo ako sa langit, o kapangyarihan ng aking kapangyarihan. Ang mga kayamanan ay hindi ko pinapansin, ni ang walang laman na papuri ng tao. Ikaw ang aking mana, ngayon at magpakailanman. Ikaw at ikaw lamang, una sa puso ko. Mataas na hari ng langit, kayamanan ko ikaw. Mataas na hari ng langit, nanalo ang aking tagumpay. Naway maabot ko ang kagalakan ng langit o maliwanag na araw ng langit. Puso ng sarili kong puso, kahit anong mangyari. Maging aking pananaw o tagapamahala ng lahat. Kabanata 38. Paano maging mabuti sa iyong kaluluwa? Mahalagang magkaroon ng malapit na kaugnayan kay Jesus. Patuloy kang matututo at lalago sa espiritual. Malalampasan mo ang makasalanan, mapangwasak na pag-uugali. Iiwas mo ang iyong sarili sa tukso. Magiging halimbawa at liwanag ka para sa iba. Magagawa mong hikayatin ng iba. Magagawa mong ipagtanggol ang iyong pananampalataya. Makakamit mo ang kagalakan at kapayapaan. At magsisimula kang magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus. Tingnan natin ang ilang paraan para mas mapalapit ka kay Jesus at mapakain ang iyong kaluluwa. Isinulat ni Haring David ang awit na ito tungkol sa Diyos. Siya ay may karanasan sa Diyos at alam niya na siya ay mabuti. O tikman at tingnan mo na si Yahweh ay mabuti. Awit 34:8. Sa mga talatang ito, sinabi sa atin ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Ang kanyang salita ay mabuti para sa iyong kaluluwa. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang sinumang lalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sinumang naniniwala sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ako ang tinapay ng buhay. Ang inyong mga ama ay kumain ng mana sa ilang at sila ay namatay. Ito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sinuman ay makakain nito at hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, ang tinapay na aking ibibigay para sa buhay ng sanglibutan ay ang aking laman." Juan 6:35-48-51. 38.1. Magbasa o makinig sa Biblia. Matapos mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ang pinakamahalagang gawin. Si Pedro, isa sa mga disipulo ni Jesus, ay naglalarawan iyan sa talatang ito. Bilang mga bagong silang nasanggol, manabik sa dalisay na gatas ng salita upang kayo ay lumaki. Unang Pedro 2:2. Mahalagang magbasa ng Biblia dahil iyan ang iyong pananampalataya at palaguin ang iyong pananampalataya. Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga Romano 10:17. Sa Biblia, si Jesus ay tinutukoy bilang ang salita ng Diyos. Hindi mo malalaman ang salita ng Diyos kung hindi mo ito babasahin.
Maaari ka ring makinig sa Biblia at marinig ang Diyos na nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang mga pangunahing app sa Biblia ay may audio. Maaari mong bisitahin ang aking website, rapturesyamisaiisa.com, para sa isang listahan ng mga mapagkukunan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa salita ng Diyos. Sa kasulatang ito, tinukoy ni Apostol Pablo si Jesus bilang ang hari ng mga hari. Hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na sa sariling kapanahunan ay ipakikita niya na siyang mapalad at tanging tagapamahala, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang may kawalang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino man, ni nakakakita man kung kanino ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Unang Timoteo 6:14-16. Nakita natin si Jesus, ang hari ng mga hari, sa pagtatapos ng panahon ng kapighatian. Nabuksan ang langit at lumabas siya na may suot na maraming korona at balabal na binudburan ng dugo. Ito ay tama bago niya masakop ang Antikristo. Sa mga talatang ito, makikita natin na si Jesus ay may ibang pangalan din, ang salita ng Diyos. Kaya si Jesus ang salita ng Diyos. Nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming korona. Nakasuot siya ng damit na binudburan ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Salita ng Diyos. Siya ay may nakasulat na pangalan sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Apokalipsis 11:11-13-16. Ngunit alam na natin iyon, hindi ba? Sinabi ito sa atin ng alagad ni Jesus na si Juan nang ipakilala niya tayo kay Jesus. Sa talatang ito, si Jesus ang nag-iisang anak ng Ama. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Gayon din sa pasimula kasama ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, walang nagawa na nagawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Ang salita ay naging laman at nanirahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa kaisa-isang anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Juan 1:1-4. Paano mo malalaman kung aling bersyon ng salita ng Diyos ang dapat mong basahin o pakinggan? Maraming bersyon at salin ng Biblia. Pumili ng isa sa mga pangunahing pagsasalin na malawak na magagamit. Ang mga pagsasalin na makikita mo sa mga pangunahing app ng Biblia ay mahusay lahat. Ito ay halos isang bagay ng kagustuhan para sa iyo. Ang mga pangunahing pagsasalin ay hindi naiiba sa kahulugan. Ito lang ang estilo ng pagsulat. Gusto kong magbasa ng iba't ibang bersyon. Nalaman kong nakakatulong ito sa akin na mas maunawaan ang kasulatan. Kabilang sa mga paborito ko ang New King James Version, New Living Translation, New International Version, at World English Bible. Mayroon ding mga pagsasalin na nasa pampublikong domain at libre, halimbawa King James Version at World English Bible. Kung bago ka sa Biblia at hindi mo alam kung paano basahin ito, sumangguni sa Kabanata 27 sa aklat na ito. Kung saan magsisimula, ang aking personal na paborito ay ang aklat ni Juan. Sa tingin ko mahalaga para sa iyo na basahin muna ang Ebanghelyo at makilala si Jesus. Pagkatapos ay nasa iyo na at kung saan ka ididirekta ng Diyos. Maaari mong basahin ang iba pang mga aklat ng Ebanghelyo ni Mateo, Marcos at Lucas.
Maaari ka ring magsimula sa Genesis. Maraming Biblia at Bible app ang may mga plano sa pagbabasa. Maaari mo ring bisitahin ang aking website, rapturesiyamisa-isa.com for isa. Walang maling paraan ng pagbabasa ng Biblia, basahin mo na lang. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Apokalipsis 1:3. 38.2 Manalangin sa Diyos. Sa anumang relasyon, mahalagang makipag-usap sa ibang tao. Ito ay gumagana ng pareho kay Jesus. Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap at paggugol ng oras sa Diyos. Gumugol ng oras araw-araw sa ilang tahimik na oras sa pakikipag-usap sa Diyos at pagkatapos ay manalangin sa buong araw kapag kailangan o kung gusto mo. Inutusan tayong manalangin ng walang tigil at ipaalam sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ito ang ginawa ng apostol na si Pablo, laging magsaya. Manalangin ng walang tigil. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Unang Tesalonica 5:16-18. Mahirap minsan ang panalangin. Madalas hindi natin alam kung ano ang sasabihin sa Diyos o itanong man lang sa Diyos. Buweno, mabuti para sa atin na tinanong ng mga alagad si Jesus kung paano manalangin at binigyan niya sila ng isang halimbawa. Sa mga talatang ito, si Jesus ay Panginoon. Nang matapos siyang manalangin sa isang dako, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin, tulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi niya sa kanila, "Kapag kayo ay nananalangin, sabihin ninyo, Ama namin na nasa langit, panatilihing banal ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa lupa, gaya ng sa langit. Bigyan mo kami araw-araw ng aming pang-araw-araw na pagkain. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa lahat ng nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama." Lucas 11:1-4. Bagamat maaari mong ipagdasal ang kasulatang iyon kay Jesus, hindi iyon masyadong personal at mabilis itong nakakasawa. Kaya maaari nating hatiin ang halimbawa ni Jesus sa mga bagay na nakipag-usap siya sa Diyos. Pagkatapos ay maaari tayong bumuo ng sarili nating panalangin. Mayroong ilang mga paksa na kasama sa kanyang panalangin. Papuri na nakita ng Ama sa langit at panatilihing banal ang iyong pangalan. Pamamagitan o pananalangin para sa iba na inilarawan bilang ang kaharian ay dumating at ang iyong kalooban ay gawin sa lupa. Petisyon o pagdarasal para sa iyong sariling mga pangangailangan na siyang aming pang-araw-araw na pagkain. Panghuli, ang pag-amin na kung saan ay patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Titingnan namin ang bawat isa ng mas detalyado upang makatulong na gabayan ka sa iyong mga panalangin. Ang papuri ay isang magandang paksa para sa oras ng panalangin. Ito ay kapag kinikilala mo na ang Diyos ay dapat parangalan at karapat-dapat sa iyong pagsamba at pagsamba. Isipin ang lahat ng magagandang bagay na ginawa at ginagawa ng Diyos sa iyong buhay araw-araw. Purihin siya sa mga bagay na iyon. Maraming mga kasulatan sa Biblia na pumupuri sa Diyos. Maaari mo lamang itong basahin sa Diyos sa oras ng iyong panalangin at kausapin siya tungkol sa mga ito o kung ano ang nadarama nila sa iyo. Purihin siya! Purihin si Yahweh, aking kaluluwa. Habang nabubuhay ako, pupurihin ko si Yahweh. Aawit ako ng mga papuri sa aking Diyos habang ako ay nabubuhay. Awit 146, 1-2.
Narito ang isang halimbawa ng isang kasulatan na pumupuri sa Diyos. Ang aklat ng mga awit ay isang magandang lugar upang maghanap ng mga talata ng papuri. Panginoon, siniyasat mo ako at nakikilala mo ako. Alam mo ang aking pag-upo at ang aking pagtayo. Nakikita mo ang aking mga iniisip mula sa malayo. Kinulong mo ako sa likod at sa harap. Ipinatong mo ang iyong kamay sa akin. Ang kaalamang ito ay lampas sa akin. Matayog ito. Hindi ko ito maaabot dahil nabuo mo ang aking kaloob-looban. Pinagsama mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Ako ay magpapasalamat sa iyo sapagkat ako ay kakilakilabot at kamangha-mangha na ginawa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Alam na alam iyon ng aking kaluluwa. Nakita ng iyong mga mata ang aking katawan. Sa iyong aklat ay nasusulat silang lahat, ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pa sa kanila. Napakahalaga sa akin ng iyong mga iniisip, Diyos. Gaano kalawak ang kanilang kabuuan. Awit 139, 1 hanggang 2, 5 hanggang 6, 13 hanggang 14, 16 hanggang 17. Ang panalangin ay dapat ding magsama ng panahon upang mamagitan para sa iba. Ito ay hinihiling mo sa Diyos na gumawa ng isang bagay sa buhay ng ibang tao. Sumasang-ayon ka rin sa kalooban ng Diyos na ipinahayag niya sa iyo sa Biblia, tulad ng pagdarasal na dumating ang kaharian ni Jesus. Maaari kang manalangin para sa mga bagay tulad ng pagpapagaling, patnubay, probisyon, o para sa Diyos na buksan ang mga pinto para sa isang tao na makarinig ng Ebanghelyo. Sinabi sa atin ng apostol na si Pablo na lalong mahalaga na manalangin para sa ibang mga mananampalataya at manalangin sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon na may lahat ng uri ng panalangin at kahilingan. Sa pag-iisip na ito, maging alerto at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga tao ng Panginoon. Efeso 6:18 New International Version. Ito ay isang banal na kasulatan na magagamit mo upang manalangin para sa kagalingan. May sakit ba sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa kapulungan at ipanalangin nila siya. Napahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon at ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Kung siya ay nakagawa ng mga kasalanan, siya ay patatawarin. Santiago 5:14 hanggang 15. Kapag nananalangin ka para sa iba, hindi lamang ito makapangyarihan at mabisa, nagbibigay din ito ng kagalingan para sa iyong kaluluwa. Ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang mapilit na panalangin ng isang taong matuwid ay mabisang mabisa. Santiago 5:16. Ang panalangin ay maaari ding maging panahon para magsumamo sa Diyos. Ito ay kapag humiling ka sa Diyos na gumawa ng isang bagay para sa iyo. Ngayon, isaisip na ang Diyos ay hindi isang genie. Dahil lamang sa humiling ka ng isang bagay, ay hindi nangangahulugan na makukuha mo ito. Maaaring sagutin ng Diyos ang panalangin ng oo, hindi, o paghihintay. Ang paglalaan ng Diyos para sa atin ay palaging naaayon sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kung mas malapit ang iyong kaugnayan kay Jesus, mas magiging kaayon ka at mas masasalamin sa iyong mga panalangin ang kalooban ng Diyos. Tandaan na ikaw ay anak ng Diyos kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus. Nasa isip niya ang pinakamabuting interes mo at lagi niyang bibigyan ka. Sa mga talatang ito, nakikipag-usap si Jesus sa kanyang mga alagad. Nagbahagi siya ng isang halimbawa na nagpapakita na dapat tayong laging manalangin at huwag huminto sa pagtatanong sa Diyos. Nagsalita rin siya ng isang talinghaga sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag sumuko, na sinasabi, may isang hukom sa isang lungsod na hindi natatakot sa Diyos
at hindi gumagalang sa tao. Isang babaeng balo ang nasa bayang yaon, at siya'y madalas na pumupunta sa kanya na nagsasabi, "Ipagtanggol mo ako sa aking kalaban." Hindi niya gagawin pansamantala. Datapuat pagkatapos ay sinabi niya sa kaniyang sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang man sa tao, gayon may dahil sa binabagabag ako ng babaeng ito, ay aking ipagtatanggol siya. O kung hindi, ako'y pagodin niya sa kaniyang patuloy na pagparito." Sinabi ng Panginoon, "Pakinggan ang sinasabi ng hindi matuwid na hukom. Hindi ba ipaghihiganti ng Diyos ang kaniyang mga pinili na sumisigaw sa kaniya araw at gabi? At gayon pa man siya ay nagtitiis sa kanila? Sinasabi ko sa iyo na ipaghihiganti niya sila ng mabilis." Lukas 18, 1-8. Minsan wala tayong kailangan o gusto dahil hindi natin naisip na hilingin ito. Sa ibang pagkakataon, ito ay dahil lumalapit tayo sa Diyos na may masamang motibo tulad ng pagnanais ng ating sariling kaluwalhatian sa halip na sa Diyos. Nagnanasa ka at wala. Ikaw ay pumapatay at nag-iimbot at hindi mo makukuha. Lumaban ka at nakikipagdigma. Wala ka dahil hindi ka nagtatanong. Humihingi kayo at hindi tumatanggap dahil humihingi kayo ng may maling layunin upang ito ay maubos ninyo sa inyong mga kalayawan. Santiago 4:2-3. Ang pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos ay tutulong sa iyo na humingi ng mga tamang bagay. Sa kasulatang ito, manatili sa akin ay nangangahulugan na manahan kay Jesus. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at ito ay gagawin para sa inyo. Juan 15:7. Gayunpaman, pinipili ng Diyos na sagutin ang iyong mga panalangin at anuman ang mangyari sa iyo, alamin na ang Diyos ang may pinakamagandang iniisip para sa iyo. Bibigyan ka niya ng kinabukasan at pag-asa. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at ng kinabukasan. Kayo ay tatawag sa akin, at kayo'y paroroon at mananalangin sa akin, at ako'y didinggin sa inyo. Hahanapin ninyo ako, at masusumpungan ninyo ako, pagka inyong hinahanap ako ng buong puso ninyo. Jeremias 20:11-13. Tandaan na alam ni Jesus ang lahat, kaya alam niya kung ano ang kailangan mo bago mo pa siya tanungin. Si Jesus ang nagsasalita sa mga talatang ito. Sa pananalangin, huwag gumamit ng walang kabuluhang pag-uulit gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nila na sila'y didinggin dahil sa kanilang maraming pananalita. Kaya't huwag kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Mateo 6:7-8. Narito ang isang halimbawa ng isang taos pusong panalangin kung saan ipinarating ng isang babae ang kanyang kahilingan sa Diyos. Nakikita rin natin na ipinagkaloob ng Diyos, si Yahweh, ang kanyang hiniling dahil ito ay nakaayon sa kanyang kalooban. Siya ay nasa kapaitan ng kaluluwa at nanalangin sa Panginoon na umiiyak na may kapaitan. Siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, "Panginoon ng mga hukbo, kung iyong titingnan nga ang kadalamhatian ng iyong lingkod at aalalahanin mo ako, at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi bibigyan mo ang iyong lingkod ng isang batang lalaki, ay ibibigay ko nga siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay, at walang pang-ahit na darating sa kaniyang ulo." Sinabi niya, "O Panginoon ko, habang buhay ang iyong kaluluwa, Panginoon ko, ako ang babaeng nakatayo sa tabi mo rito, na nananalangin kay Yahweh. Ipinanalangin ko ang batang ito, at ibinigay sa akin ng Panginoon ang aking kahilingan na aking hiningi sa Kanya, kaya't ibinigay ko rin siya kay Yahweh.
Habang nabubuhay siya ay ibinibigay siya kay Yahweh. Unang Samuel 1, 10-11, 26-28. Ang panalangin ay dapat ding maging panahon para ipagtapat kung ano ang nasa iyong puso, kung ano ang nagpapabigat sa iyo at mga kasalanan na nagpapabigat sa iyo. Sabihin sa Diyos kung ano ang bumabagabag sa iyo, kung ano ang iyong ikinababahala, kinakatakutan, at kung ano ang makasalanang bagay na iyong sinabi o ginawa. Tandaan na alam na ng Diyos ang lahat ng nagawa mo at mahal ka niya ng walang pasubali. Wala kang nagawa na higit pa sa nagliligtas na biyaya ni Jesus, na ang pag-ibig at awa ay walang hangganan. Sila ay walang hanggan, tulad niya. Patatawarin ka ng Diyos? Sa katunayan, pinatawad ka na niya kung nanampalataya ka kay Jesus. Sa talatang ito, ang Diyos ay siya. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Unang Juan 1:9. Sa pamamagitan ng pagtatapat pagkatapos mong maligtas, pinapanatili mong malinis ang iyong puso at ipinagpapalit mo ang iyong pasanin para sa kapayapaan ng Diyos. Kung hihinto ka sa pagtatapat at pagbuhos ng iyong puso sa Diyos, nanganganib na patigasin mo ang iyong puso sa Diyos at binibigyan mo si Satanas ng pagkakataon na dalhin ka sa isang madilim na landas. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo sa mga talatang ito na ang pagbuhos ng ating puso sa Diyos ay nagpapagaan din ng ating pagkabalisa dahil binibigyan tayo ng Diyos ng kanyang kapayapaan kapag inaalis natin ang ating mga pasanin. Huwag kayong mabalisa sa anuman, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4:6-7. Ngayon ay may isa pang pangunahing paksa na dapat mong isama sa panalangin. Dapat itong maging isang oras ng pasasalamat at pasasalamat. Ito ay medyo naiiba kaysa sa papuri. Sabihin sa Diyos kung gaano ka nagpapasalamat sa mga pagpapala sa iyong buhay, na si Jesus ay namatay para sa iyo at na siya ay naglaan para sa iyo. Ibahagi kung ano ang nasa iyong puso. Laging magpasalamat tungkol sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama. Efeso 5:20. Minsan maaari mong makita na ang iyong mga panalangin ay talagang malabo. Sa ibang pagkakataon, baka magalit ka at magreklamo na lang sa Diyos. At maraming beses na maaari kang lumapit sa Diyos na may ganap na makasariling motibo. Sa mga panahong tulad nito, nalaman kong nakakatulong na basahin ang isang kabanata o talata sa Biblia at pagkatapos ay makipag-usap sa Diyos tungkol sa partikular na talatang iyon. Maaari mo ring subukang ipasok ang iyong pangalan sa isang partikular na kasulatan para sa ilang karagdagang pagmumuni-muni sa sarili na maaari mong kausapin sa Diyos. Sabihin nating humihingi ka sa Diyos ng patnubay sa isang bagay at hindi mo naramdaman na talagang nakikipag-usap ka sa Kanya ng maayos. Narito ang isang banal na kasulatan tungkol sa karunungan na magagamit mo sa iyong panalangin. Sino sa inyo ang matalino at maunawain? Hayaang ipakita niya sa pamamagitan ng kanyang mabuting paggawi na ang kanyang mga gawa ay ginagawa sa kahinahunan ng karunungan. Ngunit kung mayroon kang mapait na paninibugho at makasariling ambisyon sa iyong puso, huwag magyabang at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Ang karunungan na ito ay hindi yaong bumababa mula sa itaas, ngunit ito ay makalupa, mahalay, at demonyo. Sapagkat kung saan naroon ang paninibugho at makasariling ambisyon, naroon ang kaguluhan at bawat masamang gawa. Ngunit ang karunungan na mula sa itaas ay una-una ay dalisay.
Pagkatapos ay mapayapa, maamo, makatuwiran, puspos ng awa, at mabubuting bunga, walang pagtatangi, at walang pagkukunwari. Santiago 3:13-17. Kaya maaari kang manalangin ng isang bagay na tulad nito, Diyos, mangyaring tulungan akong ipakita ang aking mabuting pag-uugali na ang aking mga gawa ay ginagawa sa kahinahunan ng karunungan. Ngunit kung mayroon akong mapait na selos at makasariling ambisyon sa aking puso, mangyaring alisin ito. Huwag mo akong hayaang magyabang o magsinungaling laban sa katotohanan. Kinikilala ko na ang uri ng karunungan ay hindi mula sa langit, na ito ay demonyo. Tulungan mo akong tumalikod sa ganoong uri ng karunungan. Sa halip, hinahangad ko ang karunungan na mula sa iyo. Karunungan na dalisay, mapayapa, maamo, makatuwiran, puno ng awa at mabubuting bagay, walang pagtatangi at walang pagkukunwari. Hinihikayat ko kayong maging tiyak at matapang sa inyong mga panalangin. Literal na kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay. Walang imposible sa Kanya. Sa mga talatang ito, ang Diyos ay Siya. Ngayon sa Kaniya na makagagawa ng totoong sagana sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin, sa Kaniya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Efeso 3:20-21. 38.3 Pag-aralan ng Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia ay isang mahalagang pundasyon ng iyong paglalakad kasama ang Diyos. Gayunpaman, kung magbabasa o makikinig ka lamang sa Biblia, ang iyong pananampalataya at paglakad kasama ng Diyos ay magiging limitado. Kailangan mong pag-aralan ang Biblia, tunay na maunawaan ang kahulugan nito at ikapit ang iyong natutuhan sa iyong buhay at kalagayan. Makakatulong ito sa iyo na maging mas malapit sa Diyos. Kahit sino ay maaaring mag-aral ng Biblia. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, nangangahulugan iyon na nasa loob mo ang banal na Espiritu. Tutulungan ka ng banal na Espiritu na pag-aralan ang salita ng Diyos at ilapat ito sa iyong buhay. Manalangin sa Diyos at hilingin na tulungan ka niya sa paglalakbay na ito. Sa mga talatang ito, nalaman natin na ang banal na Espiritu ng Diyos ay isang guro. Ang Ama ay Diyos at ang akin ay si Jesus. Ngunit ang tagapayo, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Juan 14:26. Sa talatang ito, ang pagpapahid ay ang banal na espiritu na natanggap mo mula kay Jesus nang ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Kung tungkol sa iyo, ang pagpapahid na iyong tinanggap mula sa Kanya ay nananatili sa iyo at hindi mo kailangang turuan kaninuman. Ngunit kung paanong ang Kanyang pagpapahid ay nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay at ito ay totoo at hindi kasinungalingan at gaya ng itinuro nito sa inyo, kayo ay mananatili sa Kanya. Unang Juan 2:27. Kung tatawag ka sa Diyos para sa pangunawa at pangunawa, makikita mo ito. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Sa mga talatang ito, ang aking tinutukoy ay ang Diyos. Anak ko, kung tatanggapin mo ang aking mga salita at iimbak ang aking mga utos sa loob mo, ibinaling mo ang iyong tainga sa karunungan at itutuon ang iyong puso sa pangunawa. Sa katunayan, kung ikaw ay tatawag para sa kaunawaan at sumisigaw ng malakas para sa pangunawa, at kung iyong hahanapin ito na parang para sa pilak at hanapin mo ito na parang nakatagong kayamanan, kung magkagayoy mauunawaan mo ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman sa Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan.
Sa kaniyang bibig nanggagaling ang kaalaman at pagkaunawa. Kawikaan 2:1-6 New International Version. Ang isa pang dahilan kung bakit mahalagang mag-aral ng Biblia ay dahil kailangan mong malaman kung paano subukan ang iyong naririnig at binabasa laban sa salita ng Diyos. Bilang isang taong naiwan, ito ang pinakamahalaga para sa iyo dahil laganap ang panloloko. Ang salita ng Diyos ay ang katotohanan na dapat mong subukin ang lahat. Sa talatang ito, ang mga taong naninirahan sa Berea ang siyang nagsusuri sa kasulatan araw-araw. Ang mga ito nga'y lalong marangal kaysa sa mga nasa Tesalonika sapagkat kanilang tinanggap ang salita ng buong kahandaan ng pag-iisip na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan upang makita kung totoo nga ang mga bagay na ito. Gawa 17:11. Sa panahon ng iyong pag-aaral, gugustuhin mong bulay-bulayin ang kasulatan na iyong binabasa. Ang ibig sabihin ng salitang pagninilay ay pag-isipan, pag-isipan o pag-isipan. Huwag ipagkamali ito sa bagong panahon na espiritual na mga kasanayan. Hindi iyan ang tinutukoy ng kasulatan sa ibaba. Ang kanyang kaluguran ay nasa batas ni Yahweh. Sa kanyang batas ay nagninilay siya araw at gabi. Siya ay magiging gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng mga batis ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan na ang mga dahon ay hindi rin nalalanta. Ano man ang kanyang gawin ay uunlad. Awit 1:2-3. Dapat mo ring sikaping isaulo ang mga talata upang maimbak mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Makakatulong ito sa iyo araw-araw dahil maaalala mo ang salita ng Diyos kapag dumating ang mga pangyayari at magkakaroon ka ng lakas at kapayapaan mula rito. Itago ang salita ng Diyos, ang iyong salita sa mga talata sa ibaba, sa iyong puso, tulad ng isang kayamanan. Itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Awit 119:11. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Awit 119:105. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain ang mga ito. Ang iyong mga salita ay naging kagalakan sa akin at ang kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Jeremias 15:16. Mayroong maraming mga mapagkukunan na magagamit upang matulungan kang mag-aral ng Biblia. Karamihan sa mga nakaprint na Biblia ay may kasamang concordance. Iyan ang index na naglilista ng mga paksa sa Biblia. Gamitin ang index na iyon upang matulungan kang pag-aralan ang isang partikular na paksa. Sabihin nating gusto mong mas maunawaan ang pagbibigay. Hanapin ang mga salita tulad ng pagbibigay at ikapu at basahin ang mga banal na kasulatan na nakasaad. Kung gumagamit ka ng Bible app, hanapin na lang ang mga keyword na iyon. Nasisiyahan din ako sa paggamit ng mga devotional sa pag-aaral ng Biblia. Ang mga ito ay nagbibigay sa iyo ng isang kasulatan na babasahin para sa araw na ito at nagbibigay ng ilang komentaryo at praktikal na paraan upang ikapit ito. Ang isa pang magandang mapagkukunan ay isang komentaryo sa Biblia. Karamihan sa mga sikat na app sa Biblia ay may kasamang ilang mga komentaryo. Kung nag-click ka sa isang partikular na kasulatan, dapat mong makuha ang mga komentaryo tungkol dito. Ito ay mga paliwanag ng banal na kasulatan ng mga sikat na pastor at mga iskolar ng Biblia. Talagang nakakatulong ang mga ito sa pag-unawa sa konteksto ng isang talata. Ang isang komentaryo ay mainam para sa pag-aaral ng aklat ng Biblia ayon sa aklat, kabanata bawat kabanata, taludtod sa taludtod, ayon sa paksa o sa isang devosyonal. Maaari ka ring manood o makinig sa mga sermon at turo
ng mga iginagalang na guro ng Biblia. At siyempre maraming mga aklat sa pag-aaral ng Biblia na magagamit. Tandaan na hindi kailangang partikular na sabihin ng aklat na ito ay isang pag-aaral sa Biblia para maggamit mo ito bilang isa. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa lahat ng uri ng mga paksa at mga tao sa Biblia at natutunan ko ang 1 tonelada. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng iba't ibang uri ng pag-aaral sa Biblia ng sabay-sabay. Baguhin lamang ang mga bagay paminsan-minsan upang matulungan kang lumago. Tingnan ang aking website, rapturesham11.com para sa mga mapagkukunan ng pag-aaral ng Biblia tulad ng mga nabanggit ko. Hinihimok din kita na makipag-aral ng Biblia sa iba. Pag-isipang hilingin sa isang kaibigan na mag-aral sa iyo. Narito ang ilang kapaki-pakinabang na tip sa pag-aaral upang makapagsimula ka. Maaari kang magbasa ng isang kasulatan at pagkatapos ay isulat ang lahat ng mga katotohanan na kababasa mo lang. Sa bawat katotohanan, isulat ang aral na matututuhan mo rito at kung paano mo ito ilalapat sa iyong buhay. Narito ang isa pang diskarte. Pagkatapos basahin ang isang banal na kasulatan, sagutan ang iyong sarili sa ilang mga pangunahing tanong, gamit kung sino, ano, kailan, saan, bakit at paano. Ang mga simpleng pagsasanay na ito ay tutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong binabasa. Sabay-sabay tayong dumaan sa isang halimbawa. Narito ang isang talinghaga, isang kwento na may alituntuning matututuhan na itinuro ni Jesus. Sa mga talatang ito, si Jesus ang nagsasalita. Siya'y nagsalita sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga na sinasabi, narito ang isang magsasaka ay lumabas upang maghasik. Habang siya ay naghahasik, ang ilang mga buto ay nahulog sa tabi ng daan at ang mga ibon ay dumating at nilamon sila. Ang iba ay nahulog sa mabatong lupa, kung saan wala silang gaanong lupa, at agad silang sumibol sapagkat wala silang lalim ng lupa. Nang sumikat ang araw, sila ay nasunog. Dahil wala silang ugat, natuyo sila. Ang iba ay nahulog sa mga tinik. Lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga ito. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at nagbunga. Ang iba'y tig-100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Pakinggan, kung gayon, ang talinghaga ng magsasaka. Kapag ang sinuman ay nakarinig ng salita ng kaharian at hindi ito nauunawaan, ang masama ay dumarating at inaagaw ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang itinanim sa tabi ng kalsada. Ang nahasik sa mabatong dako, ito ang nakikinig ng salita at agad itong tinanggap na may kagalakan. Ngunit wala siyang ugat sa kanyang sarili, ngunit nagtitiis ng ilang sandali. Kapag lumitaw ang pang-aapi o pag-uusig dahil sa salita, agad siyang natitisod. Ang nahasik sa mga dawagan ay siyang dumirinig ng salita, ngunit ang mga alalahanin sa panahong ito at ang daya ng mga kayamanan ay sumisira sa salita, at siya ay nagiging hindi mabunga. Ang naihasik sa mabuting lupa, ito ang dumirinig ng salita at nauunawaan ito, na tunay na namumunga at nagbubunga. Ang iba'y tig-100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Mateo 13, 3-8, 18-23. Numero 1. Ang totoo, sa talinghagang ito, ang mga buto ng magsasaka ay parang salita ng Diyos at ang lupa ay kumakatawan sa kung paano tumugon ang isang tao sa salitang iyon. Aral, isaalang-alang kung anong uri ng lupa ang personal mong tinatahian ng salita ng Diyos. Paano ka tumutugon sa salita ng Diyos? Ang iyong lupa ba ay tulad ng tabing daan, ang mabatong lupa, ang lupang nagbubunga ng mga tinik o ang mabuting lupa, paglalapat?
Ang aking lupa ay parang lupang nagbubunga ng mga tinik. Kung minsan ay hinahayaan kong ang mga alalahanin ng mundong ito ay sumakal sa salita ng Diyos dahil wala akong oras para basahin ang aking Biblia. Sa linggong ito ay sisikapin kong unahin ng Diyos. Bilang 2. Ang totoo, ang binhi na nahulog sa kalsada ay parang isang taong nakikinig sa salita ng Diyos at hindi ito nauunawaan. Aral, kapag nagbabasa ka ng Biblia, naiintindihan mo ba ito? Kung hindi, siguraduhin mo nang mayroon kang tamang relasyon sa Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas, ibig sabihin, ang banal na espiritu ay nabubuhay sa loob mo at tutulungan kang matuto at maunawaan ang salita ng Diyos. Pagkatapos ay manalangin bago ka magsimulang magbasa ng Biblia at hilingin sa Diyos na tulungan kang maunawaan ito. Kung hindi ka pa handang gawin ang hakbang na iyon, ang pagbabasa ng Biblia ay magiging mahirap para sa iyo dahil sa tabing na tinalakay ko sa Kabanata 27. Kapag nananalangin ka bago magbasa ng Biblia, hilingin sa Diyos na tulungan kang magkaroon ng malambot na puso na handang matuto. Magiging tapat ang Diyos. Gusto niyang makilala siya ng lahat. Ang isa pang bagay na maaari mong gawin ay tiyaking mayroon kang mga mapagkukunan upang matulungan kang matutunan ang iyong binabasa. Marahil magsimula sa isang komentaryo. Magbasa ng isang kabanata sa Biblia at pagkatapos ay basahin ang komentaryo upang matulungan kang maunawaan ang kababasa mo lang. Paglalapat, kapag nagbabasa ng salita ng Diyos sa linggong ito, magbabasa rin ako ng komentaryo at tingnan kung nakakatulong ito sa akin na mas maunawaan kung ano ang nabasa ko. Numero 3. Ang totoo, ang binhi na nahulog sa mabatong lupa ay tulad ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos at mabilis itong kinain ng may kagalakan ngunit nakikipagpunyagi dito kapag dumarating ang mahihirap na panahon. Aral. Marahil ay tinanggap mo si Jesus at pagkatapos ay binasa mo ang buong Biblia sa isang linggo pagkatapos. Pagkatapos ay sinabi mo sa lahat ng iyong mga kaibigan na ikaw ay ipinanganak na muli at napakasaya. Pero niloko ka ng isa sa mga kaibigan mo at ayaw mo nang maging kaibigan. Ngayon iniisip mo kung tama ba ang desisyon mo. Hindi mo inasahan na may mangyayaring ganito. Sa talinghaga, sinasabi nito sa atin na ang taong ito ay walang ugat. Nakakita na tayong lahat ng mga punong natabunan ng bagyo dahil wala silang malalim na ugat. Ito ay ang parehong bagay dito. Para kang puno na nabugbog sa bagyo. Pag-isipan kung talagang binigyan mo ang iyong sarili ng oras upang maunawaan ang salita ng Diyos at hayaan itong tumagos sa iyong kaluluwa. Dapat mong maipaliwanag ang iyong pananampalataya sa isang tao at sagutin ang kanilang mahihirap na tanong. Paglalapat. Sa linggong ito ay ihahanda ko ang aking sarili sa mga unos sa buhay na darating laban sa akin dahil ako ay mananampalataya kay Jesus. Magsasanay akong ipaliwanag kung bakit ako naniniwala kay Jesus at magsusulat ako ng 3 mahihirap na tanong at hahanapin ang mga sagot sa mga ito sa Biblia para maipagtanggol ko ang aking pananampalataya. Numero 4. Ang totoo, ang binhi na nahulog sa mga dawagan ay tulad ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos ngunit patuloy na namumuhay bilang sanlibutan, bilang isang taong hindi nakakakilala sa Diyos o naniniwala. Aral? Kapag nagbabasa ka ng Biblia, inilalapat mo ba sa iyong buhay ang iyong natutuhan? Ikaw ba ay hinahatulan ng kasalanan? Mayroon ka bang pagnanais na maging mas mabuting tao? Na maging higit na katulad ni Jesus? Sa sandaling ikaw ay naging isang mananampalataya, dapat mong simulan upang makita ang nakikitang ebidensya sa iyong buhay na ikaw ay talagang isang bagong nilikha. Ikaw ay ipinanganak muli pagkatapos ng lahat.
Maaaring maraming bagay ang pumipigil sa iyo mula sa iyong potensyal. Gumugol ng ilang oras sa kritikal na pag-iisip tungkol dito. Ang ugat nito ay na inilagay mo ang isang bagay sa iyong buhay kaysa sa Diyos. Maaaring kumilos ka sa isang paraan sa mga mananampalataya at sa ibang paraan sa iba. Marahil ay gumagamit ka ng masasamang salita kapag kasama mo ang ilang partikular na kaibigan o mayroon kang lihim na koleksyon ng porn. Marahil ay nakikipag-hangout ka sa mga taong hindi naniniwala at may masamang impluwensya sa iyo. Iyan ang nangyayari kapag mas pinapahalagahan natin ang ating buhay dito sa lupa kaysa sa relasyon na mayroon tayo sa Diyos at patuloy na magkakaroon ng Diyos sa kawalang hanggan. Tandaan na sinasabi ng salita ng Diyos na hanapin muna siya at siya na ang bahala sa lahat. Mateo 6:33. Paglalapat. Sa linggong ito ay tutukuyin ko ang isang kasalanan na ginagawa ko pa rin at ipagtatapat ko ito sa Diyos. Hihilingin ko sa Diyos na tulungan akong mapagtagumpayan ito at hindi na nais na gawin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nabubuhay sa loob ko. Numero 5. Ang totoo, ang binhi na nahulog sa mabuting lupa ay tulad ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos, nauunawaan ito at nagbubunga. Aral, kaya't nagbabasa ka ng Biblia araw-araw, nagdarasal, at sumasamba sa Diyos, at mayroon kang magandang ugat dahil naiintindihan mo ang mga pangunahing batayan ng iyong pananampalataya sa Diyos. Tanungin ang iyong sarili kung namumuhay ka sa isang buhay na mabunga. Namumuhay ka ba sa paraang alam ng mga tao na ikaw ay isang mananampalataya? Sinasabi sa atin ng Kabanata 5 taludtod ng Galasya 16-26 kung anong uri ng bunga ang nabubunga kapag taglay natin ang banal na espiritu. Ang pag-ibig, kapayapaan, at pagpipigil sa sarili ay mga halimbawa. Sa kabilang banda, sinasabi rin nito sa atin kung ano ang mga gawa ng makasalanang laman. Ang idolatriya, pakikiapid, at inggit ay mga halimbawa. Tingnan ang Galasya, Kabanata 5, at ang listahan ng espiritual na prutas at tingnan kung alin ang maaari mong pagbutihin. Paglalapat, sa linggong ito ay sisikapin kong magkaroon ng pagpipigil sa sarili sa lahat ng sitwasyon. Hindi ko hahayaang makuha ko ang aking init sa trabaho, sa bahay, o kapag nagmamaneho ako sa kotse. I will treat others the way that I want to be treated. Lucas 6:31. Nandyan ka na. Iyan ay kung paano ka makapag-aral ng Biblia at maging mas handa at handa sa pamumuhay sa mundong ito. 38.4 Hangout kasama ang ibang mga mananampalataya. Ito ay tinutukoy bilang fellowship sa Biblia. Mahalagang magkaroon ng ibang tao sa iyong buhay na may parehong pangunahing paniniwala na ginagawa mo. Ito ang mga taong makakausap mo tungkol sa iyong pinagdadaanan at kung ano ang iyong natututuhan sa Biblia. Mga taong kasamang manalangin at matuto. Mga taong maaari mong hikayatin. Walang tama o maling paraan para gawin ito. Maaari itong maging kasing simple ng pagkain, pagbabasa ng Biblia ng sama-sama, o pagdarasal ng sama-sama. Sinabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay nagsalo sa pagkain, nagsama-sama sa komunyon, nanalangin ng sama-sama at nag-aral ng salita ng Diyos ng sama-sama. Ang lahat ng mga mananampalataya ay nagtalaga ng kanilang sarili sa pagtuturo ng mga apostol at sa pakikisama at sa pakikibahagi sa mga pagkain, kasama ang hapunan ng Panginoon at sa panalangin. Gawa 2:42 New Living Translation. Sinabi rin niya na hinikayat nila ang isa't isa at hinimok ang isa't isa na gumawa ng mabuti at magmahalan. Sa mga talatang ito,
ang araw ay tumutukoy sa ikalawang pagdating ni Jesus. Isaalang-alang natin kung paano pukawin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa na hindi pinababayaan ang ating sariling pagtitipon gaya ng kaugalian ng ilan, kundi mga garalan sa isa't isa, at lalo na habang nakikita ninyong papalapit na ang araw. Mga Hebreo 10:24 hanggang 25. Dito, sinabi sa atin ni Pablo na pinalakas ng loob ng mga mananampalataya ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-awit, isang paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang mga awiting Kristiyano at Ebanghelyo ay maaaring maging napakalakas dahil matutulungan ka nitong isaulo ang katotohanan ng Diyos, babaguhin nito ang iyong kalooban at saloobin, at pananatilihin ka nitong isipin ang mga bagay sa langit. Hayaang ang salita ni Kristo ay manahan sa iyo ng sagana. Sa buong karunungan ay nagtuturo at nagpapaalalahanan sa isa't isa na may mga salmo, mga himno, at mga awit na espiritual na umawit na may biyaya sa inyong puso sa Panginoon. Kolosas 3:16. Maging ang pagtitipon upang basahin ng malakas ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at kapaki-pakinabang. Sa mga talatang ito, ang lahat ng tao ay nagtipon at binasa ni Ezra ang salita ng Diyos sa kanila. Naganap ito pagkatapos na mapalaya ang mga Israelita mula sa pagkabihag sa Babylonia at bumalik sila sa Jerusalem. Sa huling talata, nalaman nating umiyak ang mga tao habang binabasa ito ni Ezra. Ang lahat ng mga tao ay nagtipon bilang isang tao sa malawak na lugar na nasa harap ng pintuang daan ng tubig. At kanilang sinalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. Binasa niya iyon sa harap ng malawak na dako na nasa harap ng pintuang daan ng tubig mula sa umaga hanggang sa tanghali, sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa. Ang mga tainga ng buong bayan ay nakikinig sa aklat ng kautusan. Pagkatapos ay pinuri ni Ezra si Yahweh, ang dakilang Diyos. Sumagot ang buong bayan, Amen, Amen, sa pagtataas ng kanilang mga kamay. Iniyuko nila ang kanilang mga ulo at sinamba ang Panginoon na ang kanilang mga mukha sa lupa. Binasa nila sa aklat sa batas ng Diyos ng malinaw at ibinigay nila ang kahulugan upang maunawaan nila ang binabasa. Sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang marinig nila ang mga salita ng kautusan. Nehemias 8:1, 3, 6, 8 hanggang 9. Maaari mo ring makita na habang nagsisimula kang lumago sa iyong pananampalataya at relasyon kay Jesus, ang iyong mga kaibigan at pamilya na hindi pa rin mananampalataya ay mahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa iyo at sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng isang grupo ng mga mananampalataya na mga kaibigan ay makakatulong sa iyo na malampasan iyon. Ang pakikisama sa ibang mananampalataya ay hindi isang madaling gawain para sa iyo bilang isang taong naiwan. Alam kong walang laman ang mga simbahan, kaya hindi mo malalaman kung saan hahanapin ang mga taong kapareho mo ng bagong pananampalataya. Kailangan mong maging matapang. Magsimula sa iyong mga kaibigan, kapitbahay, at katrabaho. Kausapin sila tungkol sa iyong pananampalataya. Ibahagi ang iyong natutuhan tungkol kay Jesus. Hilingin sa Diyos na buksan ang kanilang mga puso sa iyong sasabihin. O mag-online at maghanap ng isang social network platform na may katulad na pag-iisip na mga naniniwala. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng isang kaibigan na maaari mong kausapin tungkol sa kanyang salita. 38.5. Maging maingat sa iyong kinukonsumo. Alam nating lahat ang kasabihang ikaw ang kinakain mo. Buweno, ang parehong prinsipyo ay maaaring ilapat sa iyong kaluluwa. Ang iyong kaluluwa ay isang salamin
ng kung ano ang iyong pinapakain dito. Maging maingat sa kung ano ang iyong kinakain, tulad ng kung ano ang iyong pinapakinggan, kung ano ang iyong binabasa, at kung ano ang iyong pinapanood. Ang lahat ng ito ay may epekto sa iyo, sa iyong mga paniniwala, at sa iyong saloobin. Puna ng iyong isip ng mga bagay na kumikita para sa iyo. Gumawa ng ilang pagmumuni-muni at tukuyin ang alinman sa mga bagay na ito sa iyong buhay na maaaring gumamit ng ilang positibo at kabutihan. Habang binabasa mo ang Biblia, ihahayag din ng Diyos ang mga bahaging ito sa iyo. Subukang makinig sa Kristiyano, ebanghelyo, klasikal o instrumental na musika. Itigil ang panunood ng puno ng kasalanan, hindi naaangkop na mga palabas at pelikula. Itigil ang pagbabasa ng erotika at limitahan ang iyong oras sa social media kung nagdudulot ito ng mga mapanirang kaisipan. Sa mga talatang ito, si Jesus ang nagsasalita. Sinabi niya na ang iyong mata ay ang liwanag para sa iyong buong katawan. Mag-ingat sa kung ano ang hinahayaan mong makita ang iyong sarili. Ang ilawan ng katawan ay ang mata, kaya't kapag ang iyong mata ay mabuti, ang iyong buong katawan ay puno rin ng liwanag. Ngunit kapag ito ay masama, ang iyong katawan ay puno rin ng kadiliman. Kaya tingnan mo kung ang liwanag na nasa iyo ay hindi kadiliman. 11 Lucas 34-35. Tandaan na may mga bagay na hindi maganda para sa iyo. Oo, bilang isang mananampalataya, pinatawad ka ni Jesus sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kasama diyan ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga kasalanan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat ka na lamang na magpatuloy sa pagkakasala. Hindi iyon kumikita sa iyo o sa iba. Ipinaalala sa iyo ni Apostol Pablo sa talatang ito na madali kang maging alipin ng kasalanan. Sabi mo, pinapayagan akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi lahat ay mabuti para sa iyo. At kahit na pinahihintulutan akong gumawa ng anuman, hindi ako dapat maging alipin ng anuman. Unang Korinto 6:12 New Living Translation. At sa totoo lang, ang patuloy na pamumuhay ng makasalanang buhay ay kawalang galang kay Jesus. Namatay siya para sa iyong mga kasalanan. Hilingin sa Diyos na lumikha ng pagnanais para sa mga dalisay na bagay sa loob mo. Para palitan ang puso mo ng malinis. Linisin mo ako ng hisopo at magiging malinis ako. Hugasan mo ako at ako ay magiging mas maputi kaysa sa niebe. Itago mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat ng aking mga kasamaan. Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos. I-renew ang tamang espiritu sa loob ko. Awit 51, 7-10. Marahil ay nahihirapan kang makita ang iyong kasalanan tungkol sa kung ano ang iyong kinakain o kung saan ka mapapabuti. Basahin ang salita ng Diyos. Ihahayag nito ang iyong mga iniisip at motibo. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga talata tungkol sa isang pares ng iyong mga pandama tulad ng nakikita at pandinig. Gumamit ng concordance o Bible app para maghanap ng mga salita tulad ng mata, nakikita, bulag, tainga, bingi, at pandinig. Hayaang gabayan ka ng banal na espiritu. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at masigla, at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at nakakaunawa ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Hebreo 4:12. Kung ikaw ay isang mananampalataya, tandaan na si Jesus ay nabubuhay sa loob mo ngayon. Pumupunta siya saan ka man pumunta at ginagawa ang lahat ng iyong ginagawa. Tratuhin ang iyong sarili tulad ng banal na templo na ito. Huwag pighatiin ang banal na espiritu ni Jesus sa paraan ng iyong pamumuhay. Tandaan na
Namatay siya sa kakilakilabot na kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus para sa iyong mga kasalanan. Ipakita sa kanya kung gaano ka nagpapasalamat para doon at kung gaano mo siya kamahal sa pamamagitan ng pamumuhay sa iyong buhay sa paraang sumasalamin sa kanya.